1936. Spanish Civil War. Fort Toledo, Spain. Ang kuta ng Toledo ang naging sentro ng labanan laban sa mga komunista. Ito ang giyerang sibil na nagganap sa loob ng 72 araw hanggang sa mabihag ng mga komunistang kalaban ang lalaking anak ng general. Isang mahabang katahimikan. Subalit, sabi ng mga kalaban, nais naming ipaalam sa kanya na ito ay hindi isang taktika, ito ay isang totoo. Kaya tinawagan nila ang general. At sinabi nila, narito, bihag namin ang iyong anak. At upang patunayan na talagang ang bihag, nabihag nila ang kanyang anak, ay nilapit nila ang telepono at nagsalita ang anak. Ama, sabi po nila, pag hindi raw po ninyo sinuko ang kuta ng Toledo, papatayin nila ako. Isang mahabang katahimikan ang naganap sapagkat ang damdamin ng general naghihimagsik at higit sa lahat may katakutan. Isusuko kaya nila ang interes ng kanyang bayan dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula. Walang maling pagpapalang, walang tigil. Dating puso may hapis, ngayon'y umaawit. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, baguting umaga. Isang mapagpala at isang magandang araw po ang aking pinaabot sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At ngayon po ay nais ko muli kayong imbitahin sa aking programa dito sa Simula, ang Usapang Senior, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Tandaan po ninyo, ang ating programa ay mapapakinggan lamang at mapapanood tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po si Doc Rome Barrios na inyong laging makakasama. At ngayon po ay muli, pagpalain tayo ng Panginoon at pasalamatan natin siya sapagkat meron naman tayong isang oras na magsasama-sama at mag-uusap-usap tayo tungkol sa mga bagay na mahahalaga at mga bagay din na kapupulutan natin ng magagandang mga ideya at magagandang mga payo para po sa ating buhay. At ngayon po, nais kong patuloy na i-welcome kayong lahat, lalo tigit dyan, ang International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Ang Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA. At nais ko ring
batiin. At ito ay palagi nating alam ko sumusubaybay sa atin ang aking mga kaibigan from the Senior Citizens Association of Philippine International Church diyan po sa campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome po. At dito po ay sa Morning View Seventh-day Adventist Church. Hello Church, and welcome. Thank you for your support and prayer. At nais ko ring pasalamatan at i-welcome of course ang ating patuloy na mga sumusubaybay sa ating Morning View Cherobics team. Welcome po. At ang nais kong also na batiin ngayon ang lahat ng management and staff ng National Museum of the Philippines. Salamat po sa inyong magandang mensahe at patuloy na feedback sa amin sa ating programa. Maraming pong salamat. At of course, dyan sa National Museum, aking kaibigan na si Miss Belle Pabunan. Kumusta po? At yan siya po ang in charge sa ating mga museum guides sa mga cultural volunteers ng National Museum. Of course, we have Liobi Cabañez, Rebi Ebora at Leti Sampang. Yan from sa Santa Rosa Hills. Welcome po kayo sa ating program ngayon. At of course, nandyan din yung ating mga Senior Citizens Association ng Puting Kahoy. Okay, Barangay Puting Kahoy in Silang, Cavite. Welcome at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan ngayon. Naman po ang inyong ginagawa. Kayo ay nasa gawain nyo, sa hanap buhay, sa tahanan o sa lansangan. Samahan po ninyo ako sapagkat ang ating programa ay magandang kasama at mabuting kaibigan. So, yun po ang ating nais na maging kapaki-panginabang sana ang ating buong araw ngayon sa sandaling pag-uusap-usap natin. At marami tayong pag-uusapan at tungkol dito sa mga pangkalusugan, of course, senior wellness, senior health, at higit sa lahat yung ating senior wisdom. Okay? So, yung atin pong tatalakayin ngayon, okay? Very kahindik-hindik yung ating opening story. Diyan lang po kayo, sundan natin ang kwento niyan, no? At wag po kayo alis, magbabalik agad ang simula. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. At tandaan natin, ito ay sumasa inyo tuwing Huwebes at Linggo, 11 to 12 a.m. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, sa inyong kaibigan at inyong kasama at inyong kahuntahan sa lahat ng mga iba't ibang mga bagay, lalo tigit na may kinalaman sa ating mga senior citizens. At ngayon po ay pag-usapan natin yung nais kong pag-usapan natin yung ito ay talagang special pinick up ko talaga tong topic na to, at ito yung tinatawag na meron tayong tinatawag na epigenetics. Okay, alam niyo ba yung genetics? When we talk about genetics, ayan po yung science na paano napapasa o na transfer ng magulang yung mga kanyang character traits o kanyang mga pag-uugali sa kanyang mga anak o sa kanyang mga supling, yung offspring. Ayan po yung genetics, no? Alam natin na maraming bagay tayong namamana. Yung word kasi na genes, no? Genes, ayan po yung root word ng generation. Okay, genes. Sa pamagitan po ng genetics. At alam nyo, pag sinabi ang genetics, nandyan siya, of course, ang ating pag-aaralan din yung DNA. Alam nyo, napakahalaga yung DNA na yan. Yan yung molecule talaga na molecule sa ating katawan na nagki-carry o ng instruction para paano tayo ma-develop, paano tayo mag-function, at gayon din paano tayo ma-reproduce, no? Kaya itong
mga DNA na to, katulad ngayon sa ano, sa genetics na pinag-uusapan natin, ay yung marami tayong namamana, no, na na pag-uugali ng nanay natin o ng tatay natin, ng lolo natin, ng lola. Actually, ang sabi nila three generations daw ang ano ang sinasakop, no. Kaya kung magkaminsan yung great grandfather pa natin pareho natin ang ugali, may namamana tayo. Ano ba yung mga namamana, mga talent o pag-uugali. At gayon din, of course, namamana din po yung mga sakit. Kaya pagka nag-ano tayo, nagpapa-check up tayo, tatanungin ano ba ang naging sakit ng father mo o ng lolo mo? Meron ba sa pamilya nyo na diabetic? Meron ba sa kanila na may sakit sa puso? Kasi yan po yan yan yung mga ilang bagay, no, na namamana natin, at ayan daw ay napapasa, no, sa mga offspring hanggang sa mga apo. Yan. Kaya ang napakaganda rito sa tinatawag na epigenetics, ito na yung bagong pag-aaral o bagong shall we say discipline, no, ng pag-aaral ng DNA at saka ng mga genetics, ay ang mahalaga rito ay napatunayan nila, no, na maraming pag-uugali o maraming mga tinatawag natin mga desisyon, kung magkaminsan bad decisions, no, o yung mga bad na mga character traits, yung mga bisyo, yan, ano yan, no, character traits, yung mga bisyo, o kaya may mga ugali na medyo negative, kung magkaminsan pala, talaga palang napapasa pala yan sa mga anak at sa mga apo, no? At yan po ang patunayan nila, no? Ngayon po, ang epigenetics naman po may good news. Yan. Nang ibig sabihin, kung napapamana ng mga magulang yung mga hindi mabubuting character traits, ay pwede rin palang ipamana yung mabubuti. O kaya nga may kasabihan na improve your genes. Pag di ba pagka nagkaanak ka, sana naman bumuti itong aking next generation, no, nila, yung generation nila. Kaya ibig sabihin, may pag-asa pa tayo na ma-reverse natin, no, na hindi naman puro negative ang napapamana natin sa ating mga anak o sa ating mga apo. Pwede pala nating i-reverse, so baguhin, baliktarin yung mga negative na mga epekto, no, ng ating mga genes, di ba? Kasi sabi nila ay nagmana yung masama ugali niya kasi ganito yung ano niya noon, ganito yung lolo niya, lola niya, ganon. Pero hindi pala yun hindi pala yun lahat totoo, dahil pwede palang mabago, no? Pwede mabago. Pwede pala nating i-reverse. Ibig sabihin, meron pala tayong effort na pwede natin baguhin para maging mapamana natin yung mabubuti para sa next generation. Ayan po, napakaganda. So, yung DNA, pag-usapan natin. Ano nga ba ang DNA? Ayan ay deoxyribose nucleic acid. Ayan yung DNA na molecules na nagsasabi ng ating mga character traits na ipapasa o ipapamana natin sa ating mga anak, sa mga offspring natin o sa mga apo, no, hanggang hanggang 3 generations. Okay, kaya pag-usapan po natin kung ano itong mga bagay na ito na pwede nating maayos, no, kasi yun na yung good news ng epigenetics ngayon, na pwede palang turuan din pala yung ating DNA na
i-reverse yung usual o yung normal na ano niya na takbo ng pagpapasa ng ating mga pag-uugali at ating mga character traits. Ayun. Kaya diyan lang po kayo. Pag-uusapan natin ng malalim yan. No? Magbabalik po ang simula. Muli pong bumabalik ang programang Simula at kasama po ninyo ang inyong lingkod, Rome Barrios, at ako po ay nagpasimula no, na ating usapan tungkol sa genetics, at ito nga yung bago nilang pag-aaral, epigenetics, na nagsasabi na hindi pala makokontrol pala natin ang pagpasa natin ng ating mga character traits, no, yung ating mga pag-uugali sa ating mga offspring, no. Kaya kung minsan sasabihin natin ay talagang ano na yan, mana na yan talaga. Hindi po pala pwede natin i-reverse. Like for example, kung meron tayong magandang ebidensya diyan, kasi ang pinag-uusapan natin yung 'di ba yung ating purpose ay magkaroon tayo ng mahabang buhay, malusog na pangangatawan, no? Kasi karamihan din ng mga karamdaman ng mga for example, yung karamdaman natin ngayon ay kumagkaminsan talagang namana natin yan sa sa ating mga magulang o sa ating mga lolo't lola, pero pwede palang i-reverse dahil ibig sabihin lahat tayo ay prone dun sa mga maling pag-uugali at maling mga desisyon o maling mga nagawa, no, ng ating mga magulang o ng ating mga ninuno, ay pwede pala natin mabago kasi ang ating DNA pala ay makikinig din kapag tayo ay nag-effort na baguhin ito. Okay. Kaya napansin niyo marami ring 'di ba, maraming mga kwento, karanasan ng ating mga kaibigan. Like for example, kung ang narinig ko noon ang father niyan talaga lasenggo noon. Tapos na nagsusugal pa yan, sugarol, ano? Pero yung anak, sobra namang contrast, hindi nga walang bisyo. Tapos hindi marunong din magsugal, no? Ibig sabihin, pwede palang natin ma-reverse yun. Ibig sabihin, pwede pala nating sa ating willpower, kaya nga tayo binigyan ng di ba, ng freedom ng ating Panginoon, power of choice. Ayan, yung freedom, free to choose. Kaya nga yung sa Garden of Eden, di ba? Talagang binigyan ng Panginoon ng pagkakataon ang ating mga unang mga magulang na mag-decide sa kanila. Hindi pwede naman talagang pigilan ng Panginoon yun yung gagawin niyang robot ang ating mga unang magulang na para hindi magkasala, pero hindi. Ang dahilan sa pag-ibig niya, no? Ayan po yung pinaka-essence ng pag-ibig ng Panginoon, yung power of choice na binigay sa atin, na ibig sabihin niya kapag tayo gumawa ng mabuti at kapag tayo'y naging masunurin sa Kanya, ayun ay dahilan sa ating choice, pagpili sa Kanya, no, na gumawa ng mabuti. Ngayon, kapag gusto rin ipakita ng Panginoon, kapag tayo'y maling pinili, ayan, merong consequence, and at the same time, ang dahil sa mahal tayo ng Panginoon, kahit tayo nagkakamali, no? At madalas ay may pagkakataon tayong lumapit sa Kanya at hindi niya tayo tatanggihan kapag tayo'y taimtim o talagang taimtim ang ating pagsisisi. Talagang sabi nga if we are if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us from all our sins and unrighteousness. Kaya ganyan po tayo kamahal natin Panginoon. Kaya
pwedeng-pwede po, no, na dahilan sa ating power of choice ay pwede nating baliktarin yung kung ano man ang DNA natin. Kaya pala sa Panginoon, hindi mahalaga yung nakaraan natin, hindi mahalaga yung kasalanan ng magulang mo, kasalanan ng lola at lolo. Hindi mahalaga kahit ngayon ginawa mo in the past na mali, hindi na mahalaga sa Kanya. Ang mahalaga po ay yung kung sino ka ngayon at ano ka ngayon at pagbabago, nag-transform ka at nagsisi ka, ayan po ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya dito po yung ating body of evidence dito sa atin ay tututukan natin ano ba talaga ang tutukan natin sa direksyon naman ng pagkakaroon ng mahabang buhay at mabuting kalusugan yung DNA. Okay po? So, una, merong ginawang pag-aaral tungkol sa longevity. Ibig sabihin ng pag-aaral kung paano mabuhay ng mahaba. At ginamit nga nila po ang banal na kasulatan sa chapters 5 and 11 ng Genesis. Alam niyo, sa chapter 5 po ng Genesis, ito po ang banal na kasulatan po ay nagsasaad ng mga edad at yung mga kamatayan, no, kung gaano katagal sila nabuhay ang mga tao noon bago po ang tinatawag na Great Flood o yung delubyo, no, yung panahon ni Noah. At napansin nila, no, kaysa babasahin natin ang Genesis chapter 5, pag-aaralan natin, ay ang mga tao noon ay nabuhay ng napakahabang panahon. Katulad ni Adam, no? Si Adan po, 930 years. Tapos si Seth naman, 912 years. Okay? Si Enosh, okay, 905 years. Si Kenan, 910 years. At of course, yung pinakamatanda, the most famous of all, si Methuselah, 969 years old po bago siya pumanaw. Kaya dito, bago po yan ang delubyo. Pero sa chapter 11 naman, okay, ng Genesis, mapag-aaralan natin yung mga gaano naman katagal na buhay ang mga tao noon. Okay? Sa chapter 11, okay, like for example, ibig sabihin after na ng flood ito, no? Si Shem, okay, tanda si Shem, anak ni Noah, 500 years. Okay? Ayun na. Ayun na yung average lifespan. Si Afasad, 400 years. Si Shelah, 403. Okay? Si Eber, 430 years old. Okay, yan. Tapos si Peleg, 209. And then Reu, 207. Serug, 200. Naging 200 na. Okay, and then, ibig sabihin, pababa ng pababa yung kanilang edad, no? Kaya, ano po ang sa palagay nyo ang naging dahilan? Ito ba ay dahilan sa environment o dahilan ba sa tanda natin ito ay sila Adan bago nagkaroon ng flood, tapos ito naman sina Shem pagkatapos. So napakalaking nakita nyo, napakalaking discrepancy ang pagbabago ng edad, no, from 9 lalo Methuselah na 969 years old. Tapos dito na naging average of 200 na lang nung after the flood. Ano po ang tingin ninyong factor? Bakit bumaba o bakit umikli ang buhay ng mga tao after the flood? Ayan po tutunghayan natin. Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang ating programang Simula. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM.
Welcome back po sa ating program na Simula. At pinag-uusapan po natin, no, yung pag-ikli unti-unti ng buhay ng mga tao after the flood. Kasi nung, 'di ba, nang pinuksa ng Panginoon ng mga tao dahil sa sobrang kasamaan, tapos nagkaroon ng baha, no, at talaga nalipo lahat ng pati halaman, pati mga hayop, walang natira, di ba? Yung mga hayop na natira lang nandun sa daong ni Noah. Ayun lang po yung mga nag-survive. Okay? So, nung daong nila, no, sa Mount Ararat, okay, namuhay na naman sila, nagsimula sila ng pamumuhay, talagang wala sila ibang pagkain kundi animals. Kaya doon pinayagan, sabi nga noon pinayagan ng okay, sa Genesis 1:29, basta kung meron kayong banal na aklat, Genesis 1:29, sinasabi ng Panginoon doon, no, sa Garden of Eden. Mabalik tayo doon na sabi niya, pinapakain ko sa inyo every seed-bearing plant and every tree that has fruit with seed in it. At nung after the flood na, okay, ito na yung sa Genesis 9:1, okay, ito na sinabi niya, everything that lives and moves will be food for you. Just as I gave you green plants, I now give you everything. Sabi sa verse 3. Kaya tingnan nyo, pinayagan ng Panginoon. Pero actually, nung nag-start talaga, bago pa nag-flood, naramdaman na ng Panginoon na talagang gustong-gusto ng mga tao yung hayop. Dahil, talagang naging tamad. Dahil alam nyo ba, kaya sila naging tamad na sinabi natin dahil noon, kasi mas mahirap mag-alaga ng halaman kaysa sa pumatay ng hayop, di po ba? Mas madaling kumain, no? Kung papatay mo lang ang mga hayop, makakakain ka na. Ang halaman, magtatanim ka pa, i-harvest mo pa. O, di ba? Medyo kaya doon pa lang nakita na ang pagbabago ng mga tao na mas gusto nila na maging komportable, yan. Kaya nung after the flood, pinayagan sila kumain ng hayop na talagang hindi na naalis hanggang sa ating kapanahunan. Naging carnivorous, pero hindi yun ang original talaga na pagkain. Kaya natin pinag-uusapan ito dahil nga gusto natin na humaba ang ating buhay. At kapag tinanong mo ang mga tao ngayon, bakit gusto mo humaba? Ano ang sikreto? Marami kasi tayong kilala na talagang mga centenarians, no? At meron ngang pag-aaral na ginawa ang Guinness na special na pag-aaral, at ito ay ginawa ng National Geographic noong 2005. At tiningnan nila, naghanap sila ng mga lugar, no, na ang mga tao ay nabubuhay na mahaba, at na-identify nila ang Okinawa sa Japan, tapos na-identify din nila yung Sardinia sa Italy, at of course Loma Linda, California, USA. Diyan po yung lugar na yan, kakaiba. Kasi ang mga tao dyan ay lampas 100 years old lahat. Karamihan sa kanila ay umaabot at lumalampas ng 100 years old. Kaya mga centenarians talaga sila. Kaya tiningnan nila yung kanilang lifestyle. At nakita nila, okay, na mga normal na mga tao, dahil rin sila, pareho rin nating ng ordinaryong tao kahit saan lugar na may pamilya, nagtatrabaho, at normal din ang mga kinakain nila. Nandun din sila, nakakaramdam din sila ng mga sakit, no? Hindi naman sila libre sa sakit. Talagang masakitin din ang karamihan sila. Pero ang tanging nila ay mahahaba ang buhay.
Kaya tiningnan nila yung magandang lifestyle na ginagawa nila. At napag-alaman nila po na ang talagang palang sikreto, no, ng ng mahabang buhay, no, ay yung pagkain. It's just food. Pagkain lang po. Sapagkat ang mga tao dito sa mga lugar na to, sa Okinawa, sa Sardinia, at saka sa Loma Linda, ay karamihan sa kanila ay plant-based or vegetarian eater. Ibig sabihin, sila, mga vegetarian, mas marami silang kinakaing sariwang gulay, sariwang prutas, at talaga yung mga whole, natural, organic na mga pagkain. Hindi sila mahilig sa mga lamang hayop, yung karne ng lamang hayop. Kaya ng hayop. Kaya diyan po nakita nila, at saka yung iba nilang pag-uugali, no? Nakita nila yung mga tao doon, napaka bubuti, ang ganda ng mga relasyon, ang ganda ng mga um, uh, yung kanilang yung social life nila talaga. At higit sa lahat, meron silang pananampalataya sa Diyos. Ayun po ang isa sa mga nakitang mga mahalagang may mga mahalagang lifestyle nila, gawain noon. Pero napakahalaga po yung food. Kaya kung tayo gusto natin magkaroon ng mahabang buhay at saka masaya, no, ay tanda natin yung plant-based na original na binigay ng Panginoon. Tandaan nyo, nung bago delubyo, ang hahaba ng buhay nila. Pero after the flood, umikli na mga buhay dahil nag-start na silang kumain ng mga hayop, no? Yung mga dugo. Ayun ang sinasabi, nagkaroon ng dugo at saka naging napabayaan na nila yung ibang natural at saka yung healthy na recipe mula sa ating Panginoon. Kaya yan po ang naging bunga ng pag-aaral na ginawa hanggang sa ngayon po, napatunayan, wala na pong duda, no, wala na pong kokontra. Pero ang napakahalaga po rito, dapat maunawaan din natin na hindi naman dahilan sa vegetarian ka hindi ka na kumakain ng hayop o ng laman ng hayop ay malusog ka na. Hindi po, dahil kahit po yung ating mga gulay na kinakain ay dapat po ay balanse po. Ibig sabihin, aayusin natin ang pagkain. Hindi naman po puro isang uri lang o isang klase lang ang ating kinakain. Hindi ka kumakain ng karne. Wala akong karne pero yung mga gulay naman na kinakain mo, hindi rin maayos ang prepare o maayos ang tawag natin diyan, present mo para sa balance o pagkakaluto o pagkaka-prepare mo. Dapat po ay binabalanse kasi bawat halaman may kanya-kanya namang nutrients, mga vitamins and minerals na binibigay. Pero kapag marami palang napag-alaman ko na lahat ng wala naman palang iniba kapag ikaw ay kumakain ng karne at ikaw ay kumakain ng gulay, pareho lang namang masustansya kinakain mo, pero meron lang pagkakaiba yung nutrients, no, yung mga na galing sa animals na napakatagal na mag-stay sa katawan mo kaysa yun sa mga yung mga like fats, no, mas matagal yung
nag-stay ang fat sa katawan natin kapag galing sa animals. Pero yung mga plant-based na mga fats ay mabuti, no? Maganda ang dudulot. Hindi po sila nagkukos ng mga bara-bara, no, sa ating mga ugat. Kaya ang sinasabi natin dito, dapat balanse lang kasi meron namang nakita nilang kakulangan din, no, sa mga vegetarian ay yung proteins. Ayan, mga protina, no, na mayaman ang ano yan, ang animals, ano, pero dapat kunin mo rin yan sa halaman kung ikaw ay vegetarian. Kinakailangan makuha mo rin yung nutrients na yan. At yun yung safest talaga, no? At tandaan natin na marami tayong pwedeng pagkukunan ng protina, di ba? Yung mga seeds, yung mga lentils, legumes, yan. Marami yaman sa protina yan. Tapos yung mga tofu, tapos yung mga calcium, dapat din po kumuha tayo ng pagkain na mayaman, na gulay na mayaman sa calcium. Oh, ano-ano yun? Siyempre, mga fish din. Lahat po yan, meron sa animal, meron din sa plants, no? Pero, piliin nyo na yun sa plants. Pero, pag nag-vegetarian kayo, hindi lang ibig sabihin na hindi na kayo kumakain ng karne, kumpleto na yung kinakain nyo. Hindi po, dapat pag-aralan po ninyo yung mga mga sustansya at saka may mga vitamins, minerals na nakukuha sa mga halaman. At ayun po yung inyo laging i-prepare para ma-satisfy yung needs, no, na health needs ng inyong pangangatawan. Ayan po. Kaya piliin natin yung tinatawag na food of happiness. Ayan, ano yung mga food of happiness? Of course, yung mga whole wheat, whole grains, yung hindi po process, yung mga natural. At dapat kumpleto tayo sa mga nutrients na kailangan na ating mga pangangatawan, ng buong pangangatawan natin. Ay mga halaman, at dapat daw po ang pinapayo sa atin ng servings po ay dapat up to 7 to 9 servings a day. Servings of vegetables, okay, 9 servings, the whole day na po yon, sa 3 meal, i-distribute nyo yung mga servings na yun. Ganun po ang tamang pagiging plant-based or vegetarian diet na preparation. Kaya po tinuturuan tayo na ng mga karamdaman at gayon din para malunasan. Dalawa yan eh. Either maprotektahan tayo, okay, at either pagalingin din tayo sa lahat ng nilalagay natin sa ating pangangatawan. Ayan po, dyan yan kahalagayan. Kaya kung gusto natin magkaroon ng long life, okay, longevity, ang sasabi dyan, at saka happiness, kasi napakahirap po. Meron ba kayo nakitang masayang tao na sumasakit yung mga buto, may nararamdamang pain? Hindi po. Kaya dapat mahabang buhay natin na wala tayong karamdaman. Ayun po yung sinasabi natin na happy and long life. Yan. Kaya dyan po ang dapat nating gawing goal, no, sa ating buhay. Kaya ang sikreto nga po, patuloy nating pag-aralan at alamin natin ang mga tamang mga pag-prepare, simpleng pag-prepare. Hindi natin kailangan na laging pare-pareho. Pero ang pinakamahalaga diyan yung mga natural yung mga simple prepared, yung mga natural po na preparation. Hindi po kailangang maraming rekado, maraming mga proseso sa pagluluto. Kasi po habang pinadadaan natin sa mainit, yan nga yung problema ng mga fast foods, no, yung mga pinadadaan sa
super heat na namamatay po yung lahat ng mga sustansya sa ating mga pagkain. Kaya prepare it like for example salad, fresh salad, lahat fresh Gayun din at saka yung mga soups, ayan ang mga simpleng preparation na makakasiguro tayo na tayo ay may malusog na shall we say menu sa ating hapagkainan. At higit sa lahat, okay, pag kumakain, eat slowly, tapos sabi, pagka 80% full ka na, almost ay tumigil na. Ayun ang payo, huwag kang mag-overeat naman or overdo or overdrink or whatever. Kahit gaano po kasarap, magbigay kayo ng space na hindi naman kayo tawag natin diyan magkaroon na indigestion o mag-bloat kayo. Kaya dapat lahat ngunguyain na mabuti, tapos dahan-dahan at para lahat ng nutrients ay mapakinabangan ng ating pangangatawan. Ayan po. Anyway, ayan lang po ay paalala sa atin at tandaan natin na ang talagang advantage, may advantage po matatawag na vegetarian advantage dahil sabi half of the mga karamdaman ay maiiwasan sa tamang pagkain at half din ng mga karamdaman ay gagaling, mapapareverse po natin yan sa pamagitan rin ng tamang nutrisyon o pagkain. So, sana po may natutunan kayo sa ating napag-aralan. Magbabalik po ang simula. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay dumako na sa ating prayer circle at ngayon po ay papurihan natin ang Panginoon sapagkat may pagkakataon muli tayong lumapit sa Kanya na may pagpapakumbaba at pasasalamat at ngayon po ay aming natanggap ang inyong mga kahilingan at at saka yung dati pang mga kahilingan na patuloy na hinihilingan tayo na sangguni natin sa ating Panginoon at na mayroong pananampalataya. So, lahat po ngayon tayo po ay mananalangin at nais kong hilingan kayo na sana kahit na po pagkatapos ng programang to, pwede po ninyong i-note yung mga kahilingan ito ng ating mga kababayan at mga kaibigan. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan, magpakailanman sapagkat ang lahat ng pagpapala at lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito na sa araw na ito ay muli kaming makatawag sa inyong dakilang pangalan at alam namin sino mga tumatawag sa inyong pangalan ay maliligtas. Kaya sa oras na ito, ihanda ang aming mga puso, patawarin kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala na aming nagawa, lihim man o hayag sa inyo. Nais namin Panginoon hilingin na maging karapat-dapat kami sa aming panalangin ngayon. Narito po Panginoon ang aming mga kaibigan at mga kababayan na nais naming itulog sa inyo. Kami ay nananampalataya na bago pa namin hilingin ito, alam nyo na ang aming mga kalagayan. Kaya nais naming muling hilingin naman ang inyong mayamang pagpapagaling, pagkukup sa bawat sa amin. Kayo ang aming dakilang manggagamot. Kaya narito po ang mga pangalan na aming
nais idulog sa inyo sa araw na ito. Ang lahat ng kanila ay may iba't ibang mga karamdaman, at ang iba sa kanila ay merong kahilingan din na tulungan din ang kanilang mga pangangailangan, at higit sa lahat ang mga kaibigan namin na patuloy na nagpapagaling. Pagpalain si Brother Nelson Ganyola, si Bong Bustamante, Samantha and Jordan Ocasla. Tulungan si Angelo Kaliwara Pangilinan, si Jerome Dotimas, Liway Libranda Barreto, sama sa panalangin si Brother Patrick sa kanyang karamdaman. Anang pagpapagaling ni Pastor Joel Solis, Ding Sandanya, at tulungan din si Wilma Panaligan, at hinihiling ni ang aming kaibigang si Detario, Letargo, ang kanyang pamangkin na si Jane, na nangangailangan ng kagalingan at pinansyal. Nais niya pong humiling na sana ay tulungan siya sa pagtustos sa kanyang pangangailangan at para sa kanyang kagalingan. Gayon din si Fel Danggalan, tulungan siya. Na hinihiling din namin, tanging-tangi sina Willeen Lorenzo, Gemma Molina, sa kanilang patuloy na pagpapagamot at patuloy na pagpapagaling. Kami po ay nagagalak na sa mga oras na ito ay nagpupuri po sila sa inyo dahil nararanasan nila ang unti-unti nilang pagpapagaling mula sa inyo. Tulungan si Bobot Delgado na merong sa kanyang gawain, ng paglilingkod sa kanyang gawain, evangelism, sa kanyang pagkukrusade. Tulungan siya at subaybayan ang banal na Espiritu nawa ang patuloy na sumakanya nang sa gayon maging kapaki-pakinabang, higit sa lahat maging successful ang kanyang crusade na ginagawa. At tangi-tangi rin, nadalangin namin si Pearl Pines sa kanyang application, sa kanyang scholarship, at para sa kanyang education. Tulungan Panginoon ang lahat pa na iba namin mga kasamahan, lalo tigil sa lahat ng mga sumusubaybay ng programang ito. Panginoon, hindi namin masabi ang kanilang mga pangalan, subalit alam namin na sa pamagitan ng programang ito, ang aming panalangin ay nais naming i-extend sa kanila. Ano man ang kanilang kalagayan ngayon, Ama, kung sila man ay may mga karamdaman, kung sila man ay may mga pangangailangan, tulungan sila at bigyan sila ng mga pagpapala at patuloy na patnubay para po sa tamang daan tungo sa kaligtasan. Tulungan din ang lahat ng aming mga gawain, lalo tigit ang mga programa ng AWR at ang mga tao sa likod nito. Ikaw nawa ang siyang sumakanila at sa amin, at lagi namin itaas ang inyong dakilang pangalan, sapagkat kayo lamang ang aming pag-asa, kayo lamang ang aming buhay na walang hanggan. Tulungan kami na maging tapat sa inyo habang kami naghihintay na inyong ikalawang pagparito. Ang lahat ay hiniling namin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. (1936) Spanish Civil War. Fort Toledo, Spain. Ang kuta ng Toledo, ito naging sentro ng giyera sibil laban sa mga komunistang loyalist. Kaya umabot ng 72 days ang kanilang labanan, at naging sentro nga ang kuta na ito
na pinamumunuan ng isang commander na general hanggang sa umabot ang panahon na mabihag ng mga kalabang komunista ang mismong anak ng general na nangunguna doon sa kuta ng Toledo. Kaya ang mga kalaban ay pinadama sa kanya na talagang sila ay tutuparin nila anuman ang kanilang sasabihin, lalo tigit tungkol sa pagpapa-surrender, no? At kapag hindi na sinurrender ang kuta, ay talagang papatay nila ang kanyang anak na lalaki. Kaya ang ginawa nila, tumawag sila sa general at pinakausap sa kanila ang kanyang anak. At nang makausap niya ang kanyang anak, sabi niya, "Ama, sabi po nila, pag hindi raw po ninyo isinuko ang kuta ng Toledo, papatayin nila ako." Gayon na lang, ang malalim na kagulumihanan ang naghari sa general. Nagkaroon ng mahabang katahimikan dahilan sa ang kanyang dibdib ay naglalaban ang puot at gayon din ang pagkatakot at awa sa kanyang anak. Ano kaya ang gagawin ko? Isusuko ko ba ang kuta na ito sa aming mga kaaway? Isusuko ko ba ang interes ng aking bayan dahil mahal ko ang aking anak? Maya-maya, ay kinausap ng ama ang kanyang anak. "Anak, tanda mo, mahal na mahal kita. Kaya, nais ko na isuko mo ang iyong buhay sa ating Diyos. Sapagkat kung ikaw ay nasa Kanya, ikaw ay mabubuhay. Magsisi ka at ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Isuko mo na, anak, at isigaw mo, "Long live España." Mahal na mahal kita, anak. Paalam. At nagsabi ang anak, "Paalam po, mahal na anak. Mahal na ama ko, paalam." At dahan-dahang naglakad ang general sa isang gilid ng kuta. Siya'y lumuhod at nanalangin. Tumatangis. At sumunod noon, narinig niya ang putok ng baril. Hudyat ng kamatayan ng kanyang anak. Sabi sa Roma, aklat ng taga-Roma, 8:32. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay niya dahil sa ating lahat. Mga minamahal na mga kaibigan at tagapakinig at taga-subaybay,
Sinabi sa John 3:16, aklat ni Juan 3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, nang mamatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus, alam natin kung gaano kasakit sa ating Amang Diyos ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal at kaisa-isang anak. Subalit dahilan sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, ay hindi niya pinagkait ang kanyang sariling anak para lamang tayo lahat ay magkaroon ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Muli po namang nakarating na tayo sa huling hantungan nating programa sa araw na ito. Bagamat napakabilis po ng panahon, ako po'y nagpapasalamat na patuloy kayong nariyan at sumusubaybay sa ating programa. Marami pong salamat. At nais ko ring pasalamatan ang lahat ng mga tao sa likod ng programang ito. Si Pastor Nerio Carranza, maraming salamat po, ang aming station manager ng AWR Manila. Si Andy Joaquin, salamat po. Si Reza Nabor, gayon din si Jonah, si Irene Sidaw. At higit sa lahat, kayo po na nariyan lagi. At sana po ay patuloy kayong sumabaybay at nais po namin kayong laging marinig sa pamagitan ng inyong pagtawag o pag-text sa aming mga linya. 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Aabangan po namin ang inyong mga suggestion, ang inyong mga request. At ako po, si Doc Rome Barrios, na patuloy pong nagpapasalamat, nagsasabi sa inyo na ang awa at biyaya natin, Panginoon, ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli. God bless.